kinang na isda. Nagsalita ulit ito. Pakawalan mo ako bata at bibigyan kita ng isang kahilingan. Nagulat si Pepito pero agad siyang nag-isip ng masama. Sige, pakakawalan kita pero bigyan mo muna ako ng isang malaking palaisdaan na puno ng ginto. Tumawa ang isda. Bata, ang ginto ay hindi nakakain. Pero sige, bibigyan kita ng palaisdaan na puno ng isda. Pero tandaan mo, ang kasakiman ay nagdudulot ng kapahamakan. Agad na nagbago ang paligid. Biglang lumitaw ang isang malaking palaisdaan sa tabi ng bahay ni Pepito. Natuwa siya at agad niyang sinabi sa buong baryo. Naging sikat si Pepito, pero naging sakim din. Hindi na siya nag-aaral o nakikipaglaro sa mga kaibigan. Lahat ng oras niya ay ginugugol niya sa pagtingin sa kanyang kayamanan. Isang araw, biglang nawala ang palaisdaan. Nagalit si Pepito at bumalik sa dagat para hanapin ang isda. Nang makita niya ito, galit niyang sinabi, "Bakit mo kinain ang aking palaisdaan?" Tumawa ang isda, "Hindi ko kinain bata, ikaw ang sumira nito. Dahil sa iyong kasakiman, hindi mo inalagaan ang biyaya na ibinigay ko. Ngayon, wala ka ng isda, wala ka pang kaibigan." Nalungkot si Pepito at napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Bumalik siya sa baryo at humingi ng tawad sa lahat. Mula noon, nagbago siya. Naging masunurin at masipag siya at natuto siyang magbahagi sa iba. Si Mang Kiko naman, natuto na rin sa kanyang pagkakamali. Lagi na siyang nagdadala ng pain sa kanyang pangingisda at hindi na siya nauuwing walang huli. Aral, ang kasakiman ay nagdudulot ng kapahamakan at ang pagiging masipag at mapagkumbaba ay nagdudulot ng tunay na kayamanan. At sila ni Pepito ay naging magkaibigan at palagi na silang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pakikipagsapalaran kasama ang masayahing isda. Pero syempre, hindi na nila ito nakita ulit. O baka naman, hindi lang nila napapansin.